I did a birthday trekking sa Masungi J Reserve with family and friends. Kung gusto niyo makita how it went, what to expect at bakit merong #SaveMasungi, watch this video. Spoiler alert, medyo detailed tong video, so kung ayaw niyo mawala yung element of surprise sa inyong future Masungi trek, you may skip this video. But if you want to know the story, tara lakbay tayo sa Masungi J Reserve, the Discovery Trail. First of all, sobrang professional and detailed ng website nila. Mag-inquire ka man sa social media, mabilis at komplet ang marireceive mong sagot sa mga tanong mo. Walang malaking signage para makita ang Masungi, pero kung susundan nyo lang yung pin na ibibigay nila, hindi kayo maliligaw. Note na totoong walang signal sa area nila, one with nature mode talaga. Kung di kayo sabay-sabay na pupunta sa lugar, don't worry, magtatagpo-tagpo din kayo eventually dahil sobrang organized and warm nila. Magsisimula ang lahat sa silungan kung saan gaganapin ang briefing. Dito bibigyan kayo ng short history about the place. Ang Masungi po ay hangon sa salitang Tagalog po na sungki-sungki. Gawa po ng mga kabatuhan dito hindi po pantay-pantay at mas tulis po na parang mga ipin. My teeth. It's a reminder ng do's and don'ts at pwede kayong mag-refill ng fresh tubig. Sabi nila minimum ng 1 liter of water ang makukonsume nyo throughout the trail, and I agree. Need nyo mag-replenish throughout, so make sure to bring a big water container. Sa silungan din kayo papipiliin ng helmet na very needed to protect yourself. Pagkatapos, simula na ang pag-akyat. For me, itong simula ang pinakamahirap kasi mga bato yung aakyatin. At paakyat talaga ito kaya mas mabilis kayong mapapagod. First obstacle ay ang lambat. Gusto ko lang palang batiin na nakakatuwa ang pangalan ng mga lugar at maging sa pakikipag-usap nila sa amin ginagamit nilang wikang Filipino. Ay, hindi ko na-record. Tingnan na. More lakad pa at mararating niyo agad ang sapot. At sapot ni Rick kung saan may malaking gagamba. Ito yung pinakasikat na feature ng Discovery Trail kung saan may mandatory group picture dapat. Medyo scary yung tulay part kasi wiggly, especially kung afraid kayo sa heights, but super stable naman ng center. And andyan naman ang ating forest rangers to protect not only the forest but also you. By the way, may mga alternative routes pala kung di nyo trip mag next level adventure. Pero I suggest na itry nyo pa rin kasi minsan lang naman. Right after that ay ang hanging bridge na syempre nagsusway-sway pa. Sabi nila mag-ingat daw ako kasi kasya daw ako sa mga siwang ng tulay. Kaloka. Happy birthday, Anna! Marami palang suotan dito. For sure, kakasya naman kayo. Pagkababa, tinuro sa amin ni Kuya Romeo itong natural rock formation na tila koronang nakapatong sa bato. Ang galing, no? Pinakita rin niya itong ginamit na pantrosa noon at kinento kung paano nakalbo ang Masungi dahil sa mga illegal logging activities at kung paanong ilang taon nila binuno ang conservation nito. Ang galing! Marami ring pahingaan na talaga namang makakarest ka. Paborito ko itong tagusan na ito dahil sobrang sarap ng ikot ng hangin. Mahul. Dati daw may mga nagluluto pa rito. Ito pala dito eh. Oh. Wow, lamig. Marami ring waiting area na presko tulad nitong sa patak para kung sakali mang gustong magpahinga or hinihintay nyo matapos yung grupong nauna ay may maayos kayong napahingahan. Make sure lang na di madulas ang sapatos nyo para di kayo matuwan kay Char. Para sa akin ito ang pinaka nakakatakot, ang Ditse hanggang Duyan. Pababa ka alas 5
Spider-Man mula dito hanggang doon. Mataas siya talaga, nakakalula. Ang feeling mo pa, lulusot ka sa mga butas o di kaya ay baka mapigta lang mga lubid. Pero surprisingly, matitibay sila. Medyo challenging lang talaga kasi kailangan piliin mo talaga kung saan ka tatapak. Pwede rin sumabit ang sapatos mo sa mga butas at may mga bakal din na dapat iwasan. Pero na-survive namin kaya masu-survive nyo rin for sure. Photo op sa duyan. Ay, happy birthday, Aina. Worth it naman lahat ng hirap kasi darating kayo dito sa Yunghib ni Ruben. Madilim sa simula but you'll be guided by the lights. Maliwanag din siya sa loob at sobrang presko. Wow! Paglabas ay may makikita kayong mga salamin. Hindi pang check kung hulas na kayo, kundi pang deflect daw ng sunlight kapag sobrang taas nito. Di ba pinag-isipan talaga? At after ilang lakad, mararating nyo na nga itong tatay. Flashback. Dito nyo rin makikita yung famous Masunghi Rock Formation sa kanilang website. Dito rin nagpakita sa amin ang pinakamaliit na suso ever. Look at how small it is. Nakakita rin kami ng mga gripo pero wala pa raw linya ng tubig. Sobrang helpful nito kung magkakaroon in the future. Pagkatapos si tatay, syempre may nanay. That will lead to daliwasan. Paminta, sibuyas, bawang, betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. May pahingaan ulit dito at may mga empty bird baths. Nasa static ako, so balance na lang. Nagpaka ka na. Gusto ko na ng tubig. At sabay baba dito sa Bayawak. Konting taste na lang from here at mararating nyo na ang best place to be. Should I be ka-di-di-di-di? Ang Barangay Dahon na siyang final rest stop. May malinis na restroom at may pamerienda na syempre kasama sa package nyo. Ang best part dito ay yung sasalubong sa'yo na frozen towel. Okay. Sobrang sarap ng food at refreshing na drinks. Pwede din kayong tumambay at magpahinga talaga dito. At syempre, mag-refill ulit ng tubig. Dito na rin magpapaalam sa inyo ang inyong tour guide. Pero wag masyadong aasa na last na to kasi meron pang sawa. Still, di nakakasawa ang magandang view mo na makikita. We made it! May frozen towels ulit pagkasauli nyo ng helmet sa may entrance para refreshed pa rin ng feel nyo hanggang makarating sa may parking area. Sobrang thoughtful, right? Yan ang buong hiking experience. Na-spoil man ng video na to ang magiging trekking experience mo, iba pa rin kapag ikaw mismo ang nakakita ng view at gumawa ng mga activities na to. Uuwi ka ng medyo masakit ang legs pero masaya sa memories na ito treasure mo for a long time. Nakatulong ka pa sa conservation ng lugar. Ngayon, bakit may hashtag Save Masunghi? Correct me if I'm wrong pero ito ang impormasyon natin sa ngayon. Ang Masunghi Geopark Project ay hindi pribadong pag-aari ng kung sino man. Nilinaw ito ng Project Director ng Masunghi Geo Reserve na si Billy Dumaliang. Sa loob ng halos 25 taon at under the 2017 Memorandum of Agreement between DNR and the NGO Masunghi Geo Reserve Foundation Incorporated, halos 2,000 ektarya ng kagubatan ang naibalik sa dating ganda at naprotektahan ng Masunghi Geo Reserve Foundation Incorporated at kanilang mga partners at forest rangers. Ang conservation fee na nakukuha mula sa mga pumapasyal dito ay napupunta sa pag-maintain nito at maging sa mga forest rangers na tumutulong sa pagprotekta dito. Ngayon, gustong ipakansela ni DNR Secretary Maria Antonia Yuloloy Saga ang 2017 Memorandum of Agreement na ito. Kumbaga mawawala na sa pangangalaga ng NGO ang buong kagubatan.
Sabi ng Masungi staff, wala raw pinipresenta na plano ang sekretarya kung ano ang gagawin nilang conservation steps moving forward. Kaya naman, frustrated ang ating NGO at forest rangers. Ilang taon din kasi nila itong pinotektahan mula sa mga illegal loggers, land grabbers, fraudulent claimers, at kung sino-sino pa. At ngayon nga, hindi raw nito pinapansin ang kanilang panawagan o pagtatanong. Ayon kay Project Director Billy Dumaliang, non-verbatim, mahirap paniwalaang seryoso ang DENR sa pagprotekta ng kalikasan dahil sa kabi-kabilang issue na lumalabas ngayon. Totoo ngayon sinabi ng iba na ito lang yung trail na napuntahan ko na wala kang makikitang basura anywhere at talagang pinag-isipan bawat activities and the whole journey, making sure na it's fun but still hindi makakadisrupt sa kalikasan. Deserved ang pagiging award-winning. At the end of the day, the forest is for the trees, plants, and animals. Dahil hindi sila makakapagsalita, let's do what we can to protect them. Let's act on what would be best for them.